Ashley's point of view. Naghiwalay na rin kami ng landas ni Gabriel nang makaalis sila Ate May. Ako ay pumunta sa mga kakilala ko na isa-isa na ring umuwi. Habang si Gabriel ay ganun din. Bago ko umakyat ay 3 table na lang ang may mga tao na puro kakilala ni Gabriel at mga nagiinuman na lang. Pinuntahan ko rin sila para magpasalamat sa pagpunta at nagpaalam na rin ako na magpapahinga na. Nauna na akong umakyat kay Gabriel dahil hindi niya pwedeng iwan lang ang mga bisita. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng kwarto. Bahagya akong iminulat ang mga mata ko. Nakita ko si Gabriel na tumungo sa balcony. Bala ko sanang bumalik sa pagtulog pero biglang nawala ang antok ko. Ilang minuto rin akong nakapikit para piliting matulog pero hindi na talaga ako makatulog. Kaya bumangon ako. Pupunta sana ako sa banyo nang marinig ko na may kausap si Gabriel. Sinilip ko siya sa sliding door na naghihiwalay sa balcony at sa kwarto namin. Kahit alam kong busy ka, nagtatampo pa rin ako na hindi ka pumunta. Malambing na sabi ni Gabriel sa kausap. Alam kong masamang makinig sa usapan ng may usapan pero may kutob ako kung sino ang kausap niya. Hindi na mauulit to. Dapat kahit sandali ay pumunta ka. Lumapit pa ako para pakinggan ang sinasabi ng kausap ng asawa ko. Pero hindi naman naka-loudspeaker kaya nahihirapan akong pakinggan. Basta bumawi ka sa akin. Isa pa, miss na kita. Sige, mag-iingat ka parati. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige na, matulog ka na, gabi na. I love you, Cindy. Parang pinilipit sa sakitang puso ko dahil sa narinig ko. Kahit ayaw ko pang umalis doon ay bumalik ka agad ako ng higa sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko mapigilan ang paglandas ng mga luha sa mga mata ko. Bakit ngayon pa? Ngayon pa nakakatapos lang ng kasal namin. Talagang may I love you pa. Naramdaman ko ang paglundo ng kinahihigaan ko. Hudyat na mahihiga na si Gabriel sa tabi ko. Tumalikod ako ng higa para hindi niya mapansin ang pag-iyak ko. At kahit masakit ang puso ko ay pinilit ko na lang na matulog. Kinabukasan hinintay ko munang makaalis si Gabriel bago ko pumunta kay Rose. Inaya ko kasi siya na magbonding kami para masabi ko sa kanya na kasal na ako. Siguradong magtatampo yun at baka magalit pa dahil inilihim ko sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal ko. Mabilis akong nakarating sa tinutuluyan ni Rose, hindi kagaya noong nakaraan. Paghinto ng kotse ko sa tapat ng bahay ni Daniel, ay nasa labas na siya at halatang hinihintay ako. Kaagad naman siyang sumakay sa passenger seat nang mahinto ko ang sasakyan. Yumakap pa ito sa akin. San tayo muna, Ate Ashley? Sa mall, magsa-shopping tayo ng mga cosmetics. Of course, may treat. Pumalakpak naman si Rose sa sinabi ko na ikinatawa ko. Pagkarating namin sa mall, ay nag-aya muna siyang manood ng sine. Dahil meron daw kaming buong araw para mamili ng make-ups. Kaya pinagbigyan ko na. Hindi ako familiar sa movie na pinili niya. Pero nagustuhan ko naman ang kinalabasan. Habang palabas kami ng sinihanay, marahan pa ring pinapalo ni Rose ang braso ko habang tumatawa. Sorry ate, pero hindi talaga ako makaget over sa napanood natin. Natatawa pa rin niyang sabi. Comedy kasi ang pinanood namin. Mas gusto niya ang mga ganon kaysa love story. Pagkatapos naming mamili ng mga makeup ay dumiretso naman kami sa isang Italian restaurant dahil na-miss namin pareho ang pasta. Habang hinihintay namin ang order namin, ay inumpisahan ko nang sabihin sa kanya ang tungkol sa kasal ko. May sasabihin sana ako sa iyo, Rose. Mahinahong saad ko. Agad naman nag-angat ng tingin si Rose mula sa cellphone niya. Nakita ko pa na nagbuntong hininga siya. I knew it. Sabi na nga ba't may sasabihin ka? Dahil bigla-bigla ka na lang nag-aya eh. Nakangiting saad nito.
Alam kong mabibigla ka, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to nang hindi ka nabibigla. Hindi naman siya sumagot at nag-aabang lang sa susunod kong sasabihin. I am married just last week. Ayoko sanang tignan ang reaksyon niya pero hindi ko napigilan ng obserbahan siya. Nakita ko naman ang pagkatulala niya at inoobserbahan din ako kung nagbibiro lang ako. Hinawakan ko ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. I'm sorry kung hindi kita in-inform at in-invite. Alam ko naman kasi na hindi ka makakarating dahil mahirap na at baka may makakita sa'yo. Saka ako rin ang nagsabi kay Daniel na huwag babanggitin sa'yo. Napakunot ang noo ng dalaga. Bakit naman? Wala akong nagawa kundi ikwento sa kanya ang pagkuha ni Gabriel ng cellphone ko bago ang kasal namin. Hanggang sa dumating ang order namin ay kwento lang ako ng kwento kay Rose about kay Gabriel. Pati ang pagtrato niya sa akin at ang feelings niya kay Cindy. Hindi mo deserve Ate Ashley yung mga ginagawa niya sa'yo. Maybe he need more time to appreciate you. Huwag ka munang mag-expect sa kanya lalo na't may iba pala siyang mahal. Everything needs time. Magpaganda ka, paibigin mo siya, ipagluto mo siya. Lahat gawin mo para mahalin ka niya. Hindi ka naman mahihirapan since asawa ka na niya. Ipakita mo sa kanya na maasikaso ka. Ganon naman ang mga lalaki eh. Gustong-gusto na inaasikaso sila. Paliwanag ni Rose. Wow! May pinanguhugutan ka ba, Rose? Parang mas may experience ka pa sa akin ah. Pangaasar ko. Umirap lang siya ng pabiro. Pero thank you sa advice. Thank you rin dahil naintindihan mo ang explanation ko sa hindi pag-inform sa'yo. Hayaan mo at gagawin ko yung sinabi mo kay Gabriel. You know what, Ate Ashley? Your husband and my brother have the same name. Oo nga pala. May kapatid si Rose na lalaki at matanda ito sa kanya. Yun ang naaalala ko sa kwento niya sa akin noon. Really? Tumango ito. Bigla ko tuloy na miss ang family ko. Anyway, ang gwapo ng kuya ko. May picture ka ba ng asawa mo? Patingin naman at nang makilatis ko kung kasing gwapo ng kuya ko. Excited kong binuksan ang cellphone ko at hinalungkat ang gallery ko. Inabot ko sa kanya ang cellphone ko na dinala ko sa files na may pangalan na Gabriel, kung saan puro stolen na kuha ni Gabriel ang naroon. Nanlaki naman ang mga mata ni Rose sa nakita. Oh, bakit? Gwapo hindi ba? Pabiro kong sabi. Oh my God! Sabi ni Rose habang pinapaypayan ang sarili niya gamit ang kamay. Hey, masyado ka naman yatang na-starstruck sa asawa ko. Biro ko ulit at kinuha na ang cellphone sa kanya. What's the surname of your husband? Seryoso niyang sabi. Nagtataka man ay, sinagot ko pa rin siya. Del Socorro, why? Nakita ko ang pangingilid ng luha sa mata ni Rose. He's my brother. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi ng kaibigan ko. Rose, huwag kang magbiro. Seryoso kong sabi. Agad niyang kinuha ang kamay ko at hinawakan. Totoo, hindi ako nagbibiro. Remember, my surname is also Del Socorro. Pero Gabriel never mentioned that he has a younger sister. Nakakunot noo kong tanong sa kanya. Agad namang naglabas ng cellphone si Rose. Maya-maya pa'y inabot niya sa akin ang cellphone at nakabukas ang Facebook niya. That's my Facebook account since I was a teen. Look at this album. Pinindot niya ang album na may pangalang Kuya and Me. Naka-private ang account na to, kaya kung ikaw ang titingin gamit ang account mo, ay hindi mo makikita dahil naka-hide. She explained. Napatulala na lang ako ng isa-isa kong tinignan ng mga pictures. Walang duda, magkapatid nga sila ng asawa ko. Bata man ang hitsura nila ni Gabriel sa mga litrato, ay hindi maitatanggi na silang dalawa nga ito. Kaya pala may pagkakahawig silang dalawa ni Rose. Akala ko noon ay nagkataon lang na may magkamukha silang anggulo.
So, sister-in-law kita? Nangingiti niyang tanong sa akin nang ibalik ko ang cellphone niya. Oh my God! Mahina kong sambit habang inaabsorb pa rin ng isipan ko ang nalaman ko. Gusto mo bang makita ang kuya mo? Dadalhin kita sa bahay para magkita kayo. Suggest ko sa kanya nang makabawi ako sa nalaman ko. No, promise me, you won't say anything to him about me. Matigas na sabi ni Rose. Pero Gabriel will understand your situation. I will explain to him. Giit ko pa sa kanya. Mas maiging hintayin ko nilang ang tamang oras para dun. Ayokong masira ang mga plano ni Kuya Gabriel. Kilala ko si Kuya at alam kong oras na malaman niya na kilala mo ko ay magpapasama siya sa'yo na puntahan ako. Tumango na lang ako at hindi na nakipag-argumento pa. Nirerespeto ko ang desisyon ni Rose. At sa oras na dapat nang malaman ni Gabriel ang tungkol kay Rose, ay ako ang unang-unang magbabanggit nito sa kanya. Ate Ashley, kapag lumipat ako sa kondo ko, okay lang ba na magpatulong ako sa'yo sa mga gamit ko? Konti lang naman ang mga yon pero gusto ko kasing ipagluto ka. Nag-angat ako ng tingin sa kanya nang magsalita siya. Lilipat ka na? Saan? Tanong ko naman habang kumakain kami. Namimili pa kasi si Kuya Daniel kung saang kondominium pero sigurado na daw yun. At dito lang din around Manila. Mas malapit na ako sa'yo. Hindi mo na kailangan pang bumiyahe hanggang dito sa Laguna. Masayang sabi naman niya. Oo naman, basta tawagan mo lang ako kapag lilipat ka na ha. Tumango naman ito habang nakangiti. Sigurado ako na hindi magtatagal ay magkukrus na rin ang landas nila ng kapatid niya. Gabriel's point of view. Napagpasyahan ko na lang na sa mansyon kumain ng lunch. Dahil may babalikan din naman akong gamit na naiwan ko kaninang umaga. Kaya tinanggihan ko na ang pag-aaya sa akin ni Jake na mag-lunch. Pagkarating ko sa bahay, ay sakto namang naghahanda na sila manang ng pananghalian. O iho, kumain ka na ba? Halika rito't kakatapos lang namin magluto. Aya ni Manang Trining sa akin. Umupo na agad ako sa dining table para makakain na. At nagsiupo na rin sila Judy. Nauna na bang kumain si Ashley? Pagtatanong ko, dahil wala pa siya rito sa kainan. Magkasunod lang po kayong umalis ni Ma'am Ashley kanina, sir. Uwi ka ni Michelle. Saan naman daw siya pupunta? Nagtataka kong tanong. Wala pong nabanggit si Ma'am kung saan siya pupunta. Nagpapaalam lang po si Ma'am na aalis pero hindi po niya laging sinasabi kung saan siya pupunta. Nahihiya naman po kaming magtanong dahil amo rin po namin siya. Singit naman ni Manang Trining. Lagi? Ibig sabihin ay madalas siyang umalis? Nakakunot noo kong tanong. Marahan silang tumango. Nagtataka nga rin po kami kung saan nagpupunta si Ma'am. Sa tuwing aalis si Ashley, tawagan niyo ako maliwanag. Huwag na huwag niyong sasabihin sa kanya na minomonitor ko siya. Ni hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Seryoso kong saad. Pagkatapos ng tanghalian ay kinuha ko na agad ang kailangan ko at umalis na rin. Bukod sa palagi pala siyang umaalis, ay isa sa mga napapansin ko ay ang madalas siyang may katawagan sa cellphone. Hindi ko na lang siya sinisita dahil baka sabihin niya ay pinaghihigpitan ko na naman siya. Kung may inaasikaso naman siyang negosyo nila ng pamilya niya, ay bakit hindi man lang siya nagsasabi sa akin? Kahit na nga balabag sa loob ko ang pagiging asawa niya, ay may karapatan pa rin akong malaman ng mga pinagagagawa niya habang wala ako rito sa bahay. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang cellphone ni Ashley na tumutunog. Hindi ako gumalaw sa kinahihigaan ko, pero pinakikiramdaman ko siya. Unti-unti rin siyang gumalaw at maya-maya pa'y bumangon at pumunta sa balcony. Ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko para habulin ang tulog ko. Hindi ko na lang siya pinansin at lumalalim na ulit ang tulog ko nang marinig ko ang paglabas niya sa kwarto. Hindi ko na siya susundan dahil baka kumuha lang ng makakain. Nang makalabas si Ashley ng kwarto namin ay gumalaw na ako sa higaan
para makakuha ng komportableng posisyon sa pagtulog. Pero tuluyan ang nawala ang antok ko dahil kay Ashley. Kinuha ko ang una na nasa paanan ko at niyakap iyon. Saka dinantayan para makatulog na ulit. Napakamot na lamang ako sa batok ko sa inis. Nang sakto na cellphone ko na naman ang tumunog. Kinuha ko ang cellphone ko at sinagot ang tawag ng guard namin sa labas. "Sir, si Ma'am po nandito na naman sa gate at nagpupumilit pong lumabas." Napakunot ako ng noo at tumingin sa orasan. It's already past 12 midnight. Saan ba siya pupunta ng oras ng madaling araw? Iwinika ko sa sarili. Wag niyo sang palalabasin. Hintayin niyo ako. Papunta na ako riyan. Paglabas ko ng mansyon ay nakita ko ang kotse ni Ashley na pabalik na sa garahe. Hindi na ako tumuloy sa gate at hinantay ko na lamang siya rito sa sala. Hindi siya uubra sa higpit ng mga guards ngayon. Nagulat pa siya nang makita ko. "Saan ka pupunta na ganitong oras, Ashley?" Seryoso kong tanong. Hindi naman kaagad siya nakasagot. "I'm asking you." Naglakad naman siya papunta sa harapan ko. Nagpapatulong kasi sa akin yung kaibigan ko na lumipat siya sa kondo niya sa Linville Condominium. Galing pa kasi siyang Laguna. Nangako kasi ako na tutulungan ko siya sa paglipat niya, pero hindi ko alam kung bakit ginabi siya. Pagdadahilan nito, mukha naman siyang nagsasabi ng totoo. "Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin mo muna sa akin bago ka umalis? Hating gabi na, Ashley. Baka nakakalimutan mo." Nakayuko lang siya na parang batang napagalitan. "Natutulog ka na kasi. Ayoko namang gisingin ka." Pagdadahilan pa ni Ashley. "Huwag mo nang uulitin to, ha? Talagang hindi ka makakalabas ng bahay kapag gabi. Dahil yun ang bilin ko. Nasaan ba ang kaibigan mo? At ako nang maghahatid sa iyo ron." Nakita ko naman ang pagkatuliro sa kanyang muka. Hindi na raw kailangan dahil pupunta na rin naman yung isa naming kaibigan. Sige na, mauna na ako sa kwarto. Matulog ka na rin. Sinundan ko lang si Ashley ng tingin, paakyat ng hagdan hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Ilang minuto pa ang pinalipas ko at sumunod na rin ako sa kanya sa kwarto. Pagkarating ko ron ay mahimbing na ulit siyang natutulog. Naghintay muna ako ng ilang sandali para masigurong tulog na siya. At saka ko kinuha ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Naghahanap ako ng password. Kung ano-anong combination number ang pinindot ko para subukan kong mabuksan to. Hindi kaya birthday niya? Kainis. I don't even know when is her birthday. Wala akong alam na date na connected sa kanya, except sa date ng kasal namin. Well, might as well try. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang biglang magbukas ang phone niya sa ginawa ko. Tinignan ko muna siya para masigurong mahimbing na talaga ang tulog niya. Nang mukhang tulog naman na talaga siya ay agad kong inactivate ang GPS ng cellphone niya. Saka ko kinonekta sa cellphone ko para kahit umaalis siya ay alam ko kung saan siya pupunta. Buwaba na rin ulit ako ng kwarto nang matapos ako sa cellphone niya. At binuksan ko naman ang kotse niya. Inopen ko rin ang GPS ng kotse niya at ikinonekta ko rin ito sa cellphone ko. Matanggal man niya ang GPS sa cellphone niya, matitrace ko pa rin naman siya gamit ang GPS ng sasakyan niya. This time, no more alibis, Ashley. Sabi ko sa aking sarili. Malaman kaya ni Gabriel ang tinatago ni Ashley tungkol sa kapatid niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.